Let us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, once again, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo this day. Hallelujah. Lalo na sa pagbuhos ng banal mong Espiritu Santo, mahal na Panginoon. We thank Thee, O Lord. Hallelujah. And at this time, mahal na Panginoon, kami dadako na sa pag-aaral ng banal mong salita. Without you, I cannot do anything. Once again, we ask for forgiveness to cleanse us from all unrighteousness. Lalo ibang lingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Open our mind and hearts and understanding to your holy word. Hallelujah. Help us to understand it and live for it, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, without you, I cannot do anything. And through the leading prayer of our beloved pastor, mahal na Panginoon, help me bring forth a message with love and power. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, leading prayer na mahal na pastor, sinasabay namin demonyo ng adlang, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Purihin ang pinakamahal na Panginoon. The highest praise, honor, and glory and thanksgiving is to our dearest Lord Jesus. Only mga minamahal. Una po sa lahat ako'y nabigay muli ng pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat. Hallelujah sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeida, the man of God and time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At greetings din po sa lahat ng kanilang mga beloved children, in-laws, apo ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah muli. Hallelujah. At we greet also din ating mga beloved webcast viewers. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa lahat po ng mga birthday celebrant, mga minamahal na sa buwang ito na nagdadaos ng kaarawan, na kayo po nabati na kangina. God bless you po. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon, higit sa lahat ng spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal ay mag-aral na ng banal na salita ng ating pinamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po mga minamahal ay pinagpala muli sa araw na ito, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Na tayo po ay narito muli. Hallelujah. Sa bahay ng or tahanan ng Diyos na tayo nagpupuri sa Kanya. Amen? Ating pong ihanda ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Ating pong pag-aralan, mga minamahal, yung reward na ating tatanggapin kung tayo po ay magtatagumpay. Amen? Sapagkat, hallelujah, sa ngayon, habang nandito po tayo, as we live on earth, mga minamahal, we are still in the battle. Amen? The salvation that we had received, mga minamahal, we may lose it, mga minamahal, if we are not going to take care, mga minamahal, of the salvation that God has given us. Amen. Ang reward sa atin, mga minamahal, is so beautiful, mga minamahal, it cannot be compared. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, I had not seen nor ear heard, neither had entered into the heart of man the things that God had prepared for them that love Him. Amen. Hindi raw ma-express, mga minamahal. Amen? Hindi papasok sa puso, isip ng tao o makikita man, mga minamahal, sapagkat ito ay napakagandang tunay. Amen? Hallelujah. From the book of Revelation, mga minamahal, na ating babasahin dito po, mga minamahal, sa Revelation chapter 21 verse 1 to 8, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pakihanda po sa Tagalog, praise the Lord, na in-express dito ng Biblia, mga minamahal, kung gaano kaganda ang langit. Amen? Hallelujah. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So, naglaho na lahat, mga minamahal. That was already the end of the world. So, wala na raw, mga minamahal. As we had read, mga minamahal, the new heaven and the new earth, first heaven and first earth were passed away. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself be with them, and be their God. Imagine, mga minamahal, pag nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, dahil lang tayo nakaharap sa pangalan ng mahal na Panginoon sa logo,
doon sa langit, makikita natin talaga ang mahal na Panginoon. Amen? Imagine that, at hindi natin talaga makikita ayon sa mga patotoo, maliwanag na maliwanag daw siya. Amen? And verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things were passed away. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. He that overcometh. Tayo po yung mga mananagumpay, mga minamahal. Amen? Verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers, warmongers and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa Tagalog po, kindly praise the Lord. Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 1 hanggang 8. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga na sa kanyang asawa. 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay pang-una ay naparam na. 5, at yaon nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sa 6, at sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuwing walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Wala na pong ibang pinakamapalad o pinakamayaman tao sa buong mundo, kundi ang naglilingkod sa Diyos. Amen. Sa mga unbeliever, hindi nila alam ito, mga minamahal. Sila nga'y mayaman, ngunit dukha sa harapan ng Diyos. Amen. They are poor in the sight of God. Bakit, mga minamahal? Wala silang kayamanan sa langit. Amen? Ang sabi ng ating pinamahal na Panginoon, siya mismo nagsabi, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, bagkus sa langit. Amen? Kaya yung ating ginagawa, the time that you had spent in the church, amen? I hope you're truly worshiping, hindi kayo nagse-cellphone or just roaming around. You're really worshiping God, amen? God sees that, amen? It's recorded in heaven. Kapag ka nag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon, you're roaming around, mga minamahal, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, huwag, mga minamahal, amen? God sees us, amen? Ito po, mga minamahal, ay ang kayamanan natin, amen? Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, tayo na yung pinakamapalad. We are the most blessed and rich people, mga minamahal, in the sight of God, amen? Sa kanila, mga minamahal, we are poor, amen? Hallelujah. Because why? Hallelujah. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. But for us, imagine we will be able to enter into heaven. What is the condition to enter in heaven? To overcome, mga minamahal. Heaven is the kingdom of God. Amen. In 1 Corinthians chapter 2, verse 9,
Paul had expressed the beauty of heaven and cannot be expressed by human. Amen? Hallelujah. The splendor and the majestic beauty of of heaven, mga minamahal. Kaya nga lahat ng mga kapatiran natin na pupunta roon, mga minamahal, ayaw na nilang bumalik. I remember yung batang nagpatotoo, nakita niya yung langit, yung hell, na sinuutan siya ng crown, mga minamahal. Sabi niya, dito na lang ako. Ayoko nang bumalik. Ngunit mayroon siyang narinig na boses, hindi pwede bumalik ka, kailangan bumalik ka. Ni-request niya kasi sa lupa, maraming problema, maraming paghihirap, maraming pag-uusig. Ayaw na niyang bumalik, mga minamahal. Ngunit pinabalik siya para siya'y magpatotoo about heaven and hell. Can we clap our hands to our dearest Jesus? Amen? 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Amen? Pinipare ng Diyos to who that love Him, yung mga umiibig sa Kanya. Anong sabi ng mahal na Panginoon? If you love me, keep my commandments. So yung mga umiibig daw sa Kanya. Kaya nga hindi lahat po mga minamahal lang nagsisitawag sa Kanya o Kristiyano na ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo naman talaga iniibig ang mahal na Panginoon, how do you love God? By obeying His commandment, by respecting the Word of God, amen? By honoring the Word of God. Amen? Hallelujah. Isinusunod mo talaga ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi lamang po tayo mga minamahal pupunta sa gawain, mga minamahal, para gampanan yung ating gawain is show, hallelujah, nagampanan ko na, okay na yan, napakinggan ko na yan, hindi na ako makikinig. Hindi po mga minamahal. Dahil hanggang nandito pa tayo sa lupa, mga minamahal, we are weak. Amen? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin bigyang halaga ang salita ng Diyos. Pagka nandito na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi na tayo kung ano-ano ang ating mga ginagawa, mga minamahal. Amen? Unless meron kayong talagang importanteng gagawin, mga minamahal. But when during the time, mga minamahal, hallelujah, sa pakikinig ng salita ng Diyos, napakahalaga na nandito po tayo lahat, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Pagpapahalaga, amen, pag-honor sa salita ng Diyos. Hindi po ako, mga minamahal, ang salita ng Diyos, amen. In Romans 8:18, for I reckon that the suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Amen. Even though nasa panahon ka ng pagsubok, mga minamahal, ang sabi dito, hindi raw maikukumpara. Amen. Yung hirap na ginagawa mo, hallelujah, with the glory that shall be revealed in us. Amen. Sapagkat napakaganda ng langit, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, ang mga tao nagkakandarapa sa ginto. Amen. They were planning to rob, mga minamahal, ang jewelry shop, ang jewelry store. Ang mga nakasuot niyan, ninanakawan, pinapatay pa, mga minamahal, pag hindi ibinibigay. Amen. Doon sila, ngunit sa langit, tatapakan lang natin yan. Amen. Revelation 21 verse 21. Hallelujah. The street of the city was pure gold. Amen. Amen. As kung atin pong babasahin, mga minamahal, the next verse from the book of Revelation 21 verse 21. Amen. Hallelujah. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one pearl, and the street of the city was pure gold. Amen. Street of the city, mga minamahal, yung kalye. Imagine, lalabas ka ngayon, yung kalye mong makikita, ginto. Amen? As it were, transparent glass. I remember yung isa nating mahal na kapatid na brother, nung nakita siya ng ating beloved Mama Dear, niyakap siya, napil na raw niya tagang yung pananabik ng ating beloved Mama Dear, at sabi niya, halika, ipapasyal kita. Amen? Can you imagine kung nandun ka na talaga, ayaw mo nang umalis. Amen? Ang sabi ni Mama Dear, ipapasyal ko kayo. Yung isa pang batang nagpatotoo, bakit nandito ka? Sabi ng beloved Mama Dear. At tinanong pa niya, nakita mo ba ang beloved pastor, yung matanda? Naalala niyo yung patotoo na yon, yung bata? Amen? Hallelujah. Sabi pa nga niya, gusto ko po kasing makita ang palasyo ng mahal na Panginoon. Amen? Doon ang tunay nating tahanan. Amen? The streets of gold, tatapakan lang natin ang ginto na yan. Kaya nga, mga minamahal, we need to get ready because the end of the world is coming near. Nakikita natin yung gera, mga minamahal, sa Israel. Amen? As I check, mga minamahal, yung news, all over the world, mga minamahal, ay nakakaalam na nito. And there were several protesters, mga minamahal, pinoprotest nila, mga minamahal, at tinalang kinokondem ang Israel, mga minamahal, sa kanilang pagbombing. Of course, mga minamahal, talaga, ang war, maraming namamatay. Amen? Denmark, sa Boston,
Dito mismo sa US, maraming nagpo-protest. Maaaring hindi kayo familiar. Sa Germany, pro-Palestine, mga protesting mga minamahal. Sa Paris, 15,000. Ang pinakamarami sa England, sa London, mga minamahal. Hallelujah. 100,000. Amen. Nagsisigaw sila mga minamahal, pre-Palestine. At kung ano-ano nang mangyayari, this is mga minamahal, is the coming near. It could be the battle of Armageddon. Alam niyo po yung Gog and Magog na sinasabi sa Revelation na yung bansang iyon ay nidutukoy ay ang Russia at ang China. Doon magmamarch sila mga minamahal patungong Israel sa river of Euphrates River. Kaya ito po ay natuyo na mga minamahal. Kaya wala na tayong panahon mga minamahal, amen, na magpayaman, mangarap pa ng kung ano-ano mga minamahal na mga material na bagay, amen. Ang ating paglilingkod ay itong paglilingkod na panglangit, amen, which is mga minamahal with fear and trembling, serve our dearest Jesus, amen. Pakinggan po yung another verse nating babasahin mga minamahal. Hallelujah. Na ating nabasa mga minamahal na ang ating lalakaran doon ay ginto. Imagine mga minamahal. Tatapakan lang natin yan na dito pinagkakaguluhan nila. Kaya nga, hallelujah, yung mga disipulo nag-ask sa mahal na Panginoon, what is the sign of thy coming? Ito po ay nangyari na lahat. Amen? Matthew 24 verse 3 to 14, disciple ask him, mga minamahal, the coming and the end of the world. Amen. And basahin po natin, as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us then shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Sa katapusan ng mundo, mga minamahal. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat na wag kayong mailigaw ni numan. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and he shall deceive many. Marami na pong nagpapanggap sila si Kristo. Kahit sa bansa natin, mga minamahal, siya raw po yung Son of God. Amen? Nabalitaan nyo na siguro yun. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ang sabi dito, ito po yung nakaraan na, yung mga rumors of wars. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and shall famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Ito po ay nangyari na lahat. Amen? And all these things are the beginning of sorrows. So, wala na tayong hinihintay na sign. Amen? Then shall deliver you up to an afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sakes, mga minamahal. Ito na po, mga minamahal, yung tribulations. And then shall many offended, and shall betray one another, and shall hate one another. In verse 11, many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. The love of many shall wax cold, but he that shall endure unto the end shall be saved. Siya ang nagpapatuloy hanggang wakas. Siya po ang maliligtas. Amen? As we continue, mga minamahal, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness. Ito, take note nyo itong verse na ito, mga minamahal, unto all nation. And shall the end come. Ito na yung katapusan, mga minamahal. Amen? Kung mag-check kayo, mga minamahal, sa YouTube, even the mga Muslims, Arab countries, is hard to reach these people to share the gospel. And you know what's happening, mga minamahal? Hallelujah. Ang ating dearest Jesus na mismo ang nakikipag-usap sa kanila through dreams. Imagine, yung isa lang, kapopost lang, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay sa Middle East, mga minamahal, sabi niya, I am Jesus. I set you free. Siya po ay kinidnap, mga minamahal, na mga terrorist. Ang sabi niya, hindi mo ba nakikita nakapaligid ang mga terorista? Sabi niya, I am Jesus, I set you free. Yung pala ginawa siyang invisible, mga minamahal, ng mahal na Panginoon. At siya'y nakatakas, nag-aaway-away yung mga nandoon, nakatakas siya. Bago siya dumating ng tahanan, nakita na siya ng kanyang misis malayo pa. Ang sabi niya, alam ko kung paano ka nakaligtas, na naginip ako. Sabi ni Jesus, ililigtas ka raw niya. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. And many testimonies, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Sa Saudi Arabia, mga Arab nation, mga minamahal, sa Iran, sa Iraq, mga minamahal, you see it, mga minamahal, how our dearest Jesus revealed Himself to these people, mga minamahal, na sila po, mga minamahal,
ay children of Abraham din because they are the son of Ishmael. Kung tatuusin mga minamahal, ang nag-aaway na ito ay halos magkapatid lamang mga minamahal. Amen? Na sila'y nag-aaway. Ngunit mga minamahal, hindi po natin mapipigil ang revelation ng mahal na Panginoon o ang kanyang, hallelujah, mga signs of the times. Amen? Hallelujah. Kaya nga, as we continue serving our dearest Jesus, we must be overcomer. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang pupuntahan natin ay ang langit. Amen. I remember ang ating beloved pastor na sinabi rin niya, mga minamahal, the most important things na dapat pagkaabalahan ng tao ay kung papaano, hallelujah, makakaiwas sa impyerno. Amen. Hallelujah. Sabi natin, beloved pastor, things people should focus or give importance is how to avoid, amen, from perishing in hell. This is a great matter of importance. Ang sabi niya, life on earth, mga minamahal, ang pinakamatagal mo nang ilalagi dito 120 years. At bihira ang nakakaabot ng 120 years. Yung iba, 60 years old, 50 years old, 80 years old, nawawala na, mga minamahal. Because the moment we close our eyes here or our heart stop beating, tumigil ka na sa paghinga, that is the moment you open your eyes in eternal life. Whether it is eternal life in heaven or eternal damnation in hell. In the book of John chapter 5, verse 28 and 29, hallelujah, ang sabi ng Biblia, mga minabal, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear His voice. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, sa verse 29, and shall comfort, they have that good, they that have done good unto the resurrection of life. If you did good, mga minamahal, amen, sumunod ka sa ebanghelyo ng mahal na Panginoon, resurrection of life. If they that have done evil unto the resurrection of damnation. Mga minamahal, imagine mga minamahal, yung iba mga minamahal, they just don't realize, hallelujah, the enormity, mga minamahal, or tindi ng bersikulo na ito. Imagine, mga minamahal, hindi 100 years ka lang sa kabilang buhay, kundi more than 5,000 years, kundi eternal na, mga minamahal. Kaya nga ang dapat paghandaan ng tao, imbis na yung kanilang pension, yung kanilang pagre-retirement, amen? Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na yan. Unahin mo muna ako, isusupply ko pangangailangan mo. Unahin mong maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag ka masyadong mag-alala. Ano bang dapat ko? Wala akong karir, wala akong ganito. Mga minamahal, amen. Huwag, nakalimutan nyo na ba ang pangako ng mahal na Panginoon? Seek first the kingdom of God. Seek ye first. Everything will be added unto you. Mahalaga maglingkod ka para pag kinuha ka ng mahal na Panginoon, sa langit ang iyong punta. Amen? Palakpakan natin ang ating pinamahal na Panginoon. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Our real home is in heaven, opposite to those who doesn't believe in the gospel of Christ. Talagang kakaiba, mga minamahal. Sapagkat dito sa Philippians 3:20, 21, mga minamahal, sinasabi, mga minamahal, na tayo po ay tagalangit. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ating pamamalagian ay ang langit. We shall change our vile body that in may be fashioned like unto His glorious body. Amen. Magiging iba tayo, mga minamahal. Amen. We shall be changed in the twinkling of an eye. Ang sabi nga ng Biblia, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Pakihanda po sa Tagalog, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, amen, ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po, mga minamahal, hallelujah, na ang ating tunay na tahanan ay ang langit, ngunit kabaliktaran sa hindi maglilingkod sa Diyos. Sa Tagalog po. Amen. Mga taga-Pilipos, talatan 3, versikulo 20 hanggang 21. 20, sapagkat ang pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. 21, na siyang magbago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kawahalatian, ayon sa paggawa na maipagpasoko niya lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Na ating pong mga minamahal, makikita mga minamahal dito sa bili na mahal na Panginoon in 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 1:8-9. Pakibasa po mga minamahal sa English in Tagalog, that God will vanish, amen, into everlasting destruction, amen, ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung nakaredy na po. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. And in verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pangalawang taga-Tesalonika, talatang 1, versikulo 8. 8. Na naghihiganti at hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. 9. Nine. Praise the Lord. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kawalatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin muli mga minamahal dito, mga minamahal sa ating nabasa sa 8, pakilagay po sa 8, amen, na maghihiganti, take revenge sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo na ating Panginoong Jesus. Amen. Verse 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Imagine mga minamahal, yung mga tao ngayon, mga minamahal, nagre-reason out sila, hindi ganyan ang Diyos namin pinaglilingkuran. Ngunit ito po ay nakatala sa Biblia, ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga niya, for God so loved the world, He gave Himself, mga minamahal, His only begotten Son, whosoever believe in Him. But they don't want to believe. They don't want to obey. Sarili pa rin lang ang nasusunod, mga minamahal. What happened? They will perish in hell. But if they believe and have everlasting life. Amen? Yun ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng ating nabasa, taking vengeance, who shall be punished with everlasting destruction from the best presence of the Lord and from the glory of His power. Verse 8, in flaming fire. Hindi po na ipaliwanag ng maigi sa Tagalog, in flaming fire, na nag-aapoy. Na apoy. Taking vengeance, na maghiganti to them that know not God and that they not obey. That obey not the gospel. Yung mga hindi sumusunod. Kaya mga minamahal, para sa atin din ito. Even though we know the gospel, if we do not obey, baliwala rin mga minamahal. Inaaksaya mo lang yung panahon mo pagpupunta rito. Sino ang dinadaya mo? Yung sarili mo. Amen? Kaya wag mga minamahal. Because one of our enemies is ourselves. Can you say amen? Amen. Wag mga minamahal. Mandaraya ang ating sarili, ang ating puso. Kaya mga minamahal, be wise. Totoo mabait ang ating pinakamahal na Panginoon. Romans 11:22. Ang sabi nga ng Romans, behold, therefore, the goodness and severity of God. Of them which fell, severity. Sa kanilang mga nahulog sa kasalanan, matindi, severity, kaparusahan. But toward the goodness, if thou continue in His goodness, otherwise thou also be cut off. Ikaw rin ay mapapahamak daw. Behold the goodness and severity of God. Kaya mga minamahal, He is a Savior, but He will become a judge when He come back, mga minamahal. Amen? To judge those people who do not want to obey Him. Kahit may mga Kristiyano na mga tumalikod, ayaw ng sumunod, wala na tayong magagawa. Amen? Ang sabi nga natin napakinggan nakaraan, nung overnight, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Totoo yun, mga minamahal. Kaya kahit walang nakakakita sa atin, sundin natin ang ating pinamahal na Panginoon. Amen? Palagpakan natin, mahal na Panginoon. Romans 11:22 sa Tagalog po, pakilagay natin, mga minamahal. Masdan mo nga ang kabutihan. Yan, kabutihan ng mahal na Panginoon. At ang kabagsikan ng Diyos.
Mismo nakalagay sa Book of Romans, ang kabagsikan ay sana nga nahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo na mga nakilala sa atin kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Ibig sabihin, susundin mo. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin kung ikaw mga minamahal ay hindi raw magpapatuloy. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, how we will overcome and what we need to do to overcome and which one we have to overcome. Tatlo po ang ating kalaban. Unang-una ay ang diablo, ang mundo na nagpe-persecute sa atin. From the book of John, verse 10, for Satan come to kill and steal and destroy. Amen. Ang demonyo po, mga minamahal, this is the one that putting us in our mind evil things. Bukod pa sa heart mo, bukod pa sa sarili mo. Kaya nga, mag-ingat tayo mga minamahal. Ano po ang antidote dito? Kailangan na lagi magpe-pray. For the thief cometh not but for to steal and to kill and destroy. Anong sabi ng mahal na Panginoon? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kaya huwag ka mag-aalala. Huwag ka mag-iisip ano magiging future ko. Atin ka na lang ng atin. Di ka naman talaga nagsiseryoso sa trabaho mo. Mga minamahal, amen. Kaya kang bigyan ng mahal na Panginoon ng napakagandang trabaho, kahit negosyo, unahin mo muna ang mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi nga niya, sabi nga ni David, thine is yours, the heaven is yours, and the earth is yours. Ano ang bagay na meron tayo ngayon mga minamahal na hindi pag-aari ng Diyos? Itong pulpito na to, galing to sa puno, created niya. Itong mic na to mga minamahal, made of metals, na minining sa ilalim ng lupa. Wala tayong mga bagay na nakikita rito, puro likha ng mahal na Panginoon. Amen? Wala. Kahit yung cellphone mo, made of what? Plastic, metal. Galing yan sa mining, galing yan plastic, mga minamahal sa puno. Everything is created by the Lord. Kaya bakit ka pa mag-aalala? Amen? Hallelujah. He created the heavens and the earth. Kaya mga minamahal, worry not, mga minamahal, what you will eat and what you will drink. Amen. Sabi nga niya, watch the lilies, mga minamahal, they toil, they didn't, mga minamahal, work, mga minamahal, ngunit sila po, mga minamahal, ay pag pinagmasmon mo ay napakaganda maging ang mga ibon. Hindi nagtatanim, mga minamahal, ngunit ang inyong Ama sa langit ay pinapakain sa kanila. Pinapakain sila. How much more of you? You are more valuable than the sparrow, sabi ng mahal na Panginoon. Can you say amen? Acts 10:38. Amen. The devil comes to kill and steal and destroy. Ang ating mahal na Panginoon ay dumating mga minamahal para tayo palayain. Ang demonyo, ang trabaho niyan, i-oppress ka. Mabalik ka sa kasalanan. Amen. Pag nabalik ka na sa kasalanan, he will, magiging property ka niya uli, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At yun to, mga minamahal, you can be oppressed by the devil. Acts 10:38, mga minamahal, kindly po. Acts 10:38, sino po mauna? Ito na po. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, who went about doing good, healing, and that were oppressed of the devil, for God was with him. Mga minamahal, tayo, bawat isa sa atin, may mga drug addict sa atin, may mga karamdaman. Nung dumating ang mahal na Panginoon sa buhay natin, pinalaya tayo sa demonyo. Amen? Oppressed, pinahihirapan ng diablo. Sa Tagalog po, mga minamahal, kung pwede pong basahin natin. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Amen. Pinahihirapan ng diablo, palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. So ang trabaho pala ng diablo, mga minamahal, magpahirap sa atin. Kaya kung babalik ka mga minamahal sa kasalanan, nandoon ka. Property ka ng diablo, kaya nandyan ang depression, nandyan ang failure, nandyan ang lahat ng mga minamahal na gawa ng diablo. Wala kang kapayapaan, walang pagtatagumpay. Pahihirapan ka ng diablo, kanya ka na uli eh. Amen? Ngayon, pinalaya na tayo, kaya ang diablo, galit na galit, mga minamahal, gumagawa ng paraan para i-destroy ang ating faith.
Para hindi ka makadalo, gagawa siya ng paraan. Operang kanya na magagandang mga bagay. Amen. Maaring trabaho. O mai-priority mo na yan, imbis na hindi ka na talaga dadalo sa mahal na Panginoon. Yung trabaho po ay maayos. Amen. Ang alam natin, mga kapatid natin iba, once a week lang nakakadalo. That is fine po dahil may trabaho kayo. Pero mas maganda mga minamahal, amen, ang sabi natin mahal na pastor, makadalo ng 3 times a week. Amen? Palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. Dahil lalakas ka. Amen? Mas maganda mga minamahal. Amen? Hallelujah. Sapagkat mga minamahal, ang ating kayamanan talaga, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Sapagkat yung mga pinaghihirapan natin dito, iiwan lang natin yan. Baka yan pa ang maging dahilan para ikaw ay maiwan sa rapture. Amen? Magiging pabigat sa'yo. Parang marami ka kasing lamang ginto sa bulsa, imbis na mamamagnet ka papuntang paparapture, maiwan ka. Amen. Sabi nga, kung nasaan ang iyong puso, ay kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon daw yung iyong puso. If your kayamanan, if your treasure is in heaven, di naroon ang puso mo. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yan yung unang nating kalaban, the devil. But we shall receive power. Acts 1:8 ang sabi, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon us. Kaya nga mga minamahal, hindi na natin kailangang yung ano ba yun, pagka New Year resolutions, hindi na ako mag-i-smoke, hindi na ako magmumura, hindi na ako magsisinungaling. After 2 weeks, 3 weeks, balik din. Pero mga mahal na Panginoon, napakabait. Binigyan tayo ng power to fight, mga minamahal, ang ating mga bisyo, ang ating mga masasamang gawa. Amen. Siya ang tunay lamang makakapagbago sa atin. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, the world. Amen. Na ating pag-usapan. Ito po, mga minamahal, hallelujah, ito yung mga umuusig sa atin. Maari mga ating mga friends, ating mga co-workers, mga loved ones, mga minamahal, para hindi ka makadalo, pagtatawanan ka. Kung baguhan ka sa mahal na Panginoon, mas priority mo po, mapangit pala maging Kristiyano. Inuusig ako. Tsaka kailangan may mga susundin ako. Kailangan may kabanalan. Gustong-gusto ko yung damit na to. Wala na yung iba. Goodbye, kaligtasan. I want to please my friend. I want to please the people. Mga minamahal, ang dapat nating piniplease dito ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palagpakan natin mahal na Panginoon. Kaya nga ating beloved mahal na Pastor Mama Dear, kahit na maliliit na bagay, lalo na sa mga ginagamit, they really check that, mga minamahal. Kung ano yung kuko mo, kung ano yung tenga mo, kung ano yung nasa, kung ano mo. Grabe naman ang Jesus Miracle Crusade. Bakit? Kasi panlangit ang ating patutunguhan. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. I remember yung verse, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. He that learn the gospel and teaches, amen, and do not teach, mga minamahal, all the details, mga minamahal na commandment, will be called least in the kingdom of God. But he that teaches, even to the smallest part, mga minamahal detail, he will become the great in the kingdom of God. Kaya ang ating mahal na pastor, mga minamahal, amen, pinagpala na mahal na Panginoon. Kahit na maliliit na utos, maliliit na bagay, amen, talagang sinusunod ng ating beloved parents in the Lord. Amen. At itinuturo sa mga ginagamit. Amen. Kaya meron tayong mga suspension, mga minamahal. Amen. Meron mga hindi napapatayo, mga minamahal. Pag hindi nakadalo, may mga rules and regulation na dito mo naman, mga minamahal, behind the scene, yung mga ibang mga visitors sa atin, pag pumunta ng Amoranto Stadium, this is the greatest church, but behind the scene, they don't know. There are some rules to be followed. Kaya the miracle of the Lord, mga minamahal, pinagbabaril ang ating beloved parents in the Lord. Amen? Sabi ng mga Abu Sayyaf, sila na nagsabi, grabe ang kapangyarihan nasa inyo. Gusto namin magkaroon ng ganyan. Kasi sa inyo, hindi pumuputok ang baril. Naalala niyo pa totoo nung isang prayer warriors? Merong isa sa amin dito, pag pumunta sa talahiban, nagiging kulay talahib, nawawala siya. Pero iba yun sa inyo, sabi niya. Sa mahal na Panginoon yun eh. Amen? Palakpakan natin ang ating pinamahal na Panginoon. Amen? John 16:33. Amen? The world, our enemy, the second one. Ang sabi ng mahal na Panginoon, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer. Be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. So wag daw tayong mag-alala. Sa pangalawa na yan, itong pangatlo, mga minamahal, ating kaaway, yung atin ng sarili. Ito, mabigat na kalaban to, mga minamahal. Amen? Sapagkat sarili na natin. Amen? The hardest enemy itself, mga minamahal, is ourself.
Alexander the Great, the greatest conqueror, mga minamahal, at the age of 22 years old or 23, naging na siya, mga minamahal, conqueror, mga minamahal, nasakop niya halos lahat ng Europe, mga minamahal. Yung mga bansa doon, yung France, Germany, hanggang India, mga minamahal, hanggang Sri Lanka, naabot niya yan, mga minamahal, the greatest conqueror, but hindi niya na-conquer ang kanyang sarili. Hindi niya na-conquer ang kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, yung ating sarili, ang ating pride, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay ating dapat labanan, mga minamahal. Paano natin malalabanan? Sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat mahina ang laman. Matthew chapter 26, verse 41, pray that ye enter not into temptation, because what? The flesh is weak. O, sabi na ng mahal na Panginoon. Amen? Spirit is indeed willing, but the flesh is weak. So what we gonna do? Pray. Kung minsan natitaken for granted natin ang pagpe-pray, huwag, mga minamahal. Mag-spend kayo ng time ng prayer, 1 hour, 2 hour. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Romans 7:14-25. Ang sabi ng Biblia, when I want to do good, evil is present. Sa Tagalog na lamang po natin ilagay, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, another thing ini-explain ni Pablo na kung gaano kahirap labanan ang laman sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yan po yung bago, mga minamahal, di pa siya nakilala sa mahal na Panginoon. Ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. We living in sin. In verse 15, mga minamahal, tuloy-tuloy po kindly. Sapagkat ginawa ko'y hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko ibig. Sinabi niya yan, ha? Yung hindi ko ibig ang ginagawa ko. So, nag-New Year's resolution siya, meaning, siguro, ayaw na niya magmura, ayaw na niya maghalunya, ayaw na niya mag-inom ng alak, ayaw na niya kung anong gumawa. Mga minamahal, datapot ang kinapupuotan ko, hiyaon ang ginagawa ko. Wala pa si Kristo sa kanya noon. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So, kumbinsido siya na mabuti ang commandment sa mahal na Panginoon. Kaya lang hindi niya magawa. Verse 17, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Hindi na raw yun siya ang gumagawa. Talagang yung sin na nasa kanya. Yung evil spirit, mga minamahal, or yung flesh, yung nature ng flesh. Sa 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatuwid sa aking laman, in my flesh, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Gusto kong gumawa ng mabuti, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Wala kang power. Wala siya pang power nun, mga minamahal. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Ibig sabihin, alipin pa siya ng kasalanan noon. Amen. Kaya kung babalik ulit tayo sa kasalanan, mga minamahal, di tayo maglilingkod, ganun ulit ang mangyayari. Verse 20, datapot kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Verse 21, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Every time na mag-think siya ng mabuti, masama, umaatake. Kasi wala pa yung Espiritu ng mahal na Panginoon. 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Nagalak siya, mga minamahal, datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaga laban sa kautusan na aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Ibig sabihin, yung kamay niya, yung paa niya, dinadala siya sa kasalanan. Abang tao ako, sino ang makaliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sino raw makaligtas sa kanya? Ngunit dito sa verse 25, ayan, dumating na mahal na Panginoon. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ng Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So, sa Diyos na siya, mga minamahal. Amen? Yung pag-iisip na niya, pinokus na niya sa mahal na Panginoon. Dahil yung laman, mga minamahal, ang sinusunod dito ay kasalanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya dumating sa ating Panginoon, mga minamahal, panghawakan natin, mga minamahal, ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. James 1:13 and verse 16. Hallelujah. That's why our dear God said, mga minamahal, in the scripture, huwag mo raw sasabihin, don't say when you are tempted, I am tempted of God. It is yourself, mga minamahal.
Naglalaro, titingnan ka na lang ng diablo. Kasi ang trabaho nila, tutuksuhin ka nila. Tapos, parang yung ball, mga minamahal, you can drop it. By its own gravity, it will fall. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kahit na mga minamahal, amen, nandoon ka sa tukso, mga minamahal, hindi ka mababagsak dahil you walking in the Spirit. Kaya nga sabi dito ng Biblia, mga minamahal, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Amen. In verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own self, his own lust. Amen. At yung lust or yung desire, that when your desire or lust had conceived, it bring it forth sin. Magiging kasalanan na. And when sin is finished, it bring it forth death. Amen? Nalaman natin mga minamahal, do not err, my beloved brethren. Amen? Basahin po natin sa Tagalog, mga minamahal. Sabi dito, huwag kayong padaya. Amen? Sa Tagalog po, ang sabi dito, huwag sabihin ng sino man pagkasi tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Verse 14, kung di ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ikaw na, o nakita mo yung pornography. Ay, masama ito. Pero hindi mo alam, 10 minutes ka na, tinapos mo na. Mga minamahal, millions of people, mga minamahal, dito sa Amerika, about 4 million, are according to the statistic, na addicted sa mga porns. Amen? Let us be honest. It's awkward sometimes to talk about this, mga minamahal, or it's not easy, mga minamahal. But this is the reality, mga minamahal. This is the weapon of Satan, and even mga Christian, according to the statistic, marami mga Kristiyano, mga minamahal, according sa kanila, na naa-addicted sa mga pornographies. Amen? Kaya nga, kung magkagayo ang kahalayan, kung maipaglihiraw, nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pag malaki na, ayan, na-addicted ka na. Kahit dumadalo ka pa, ha, namumunga ng kamatayan. Ang sabi ng huling verse sa 16, huwag kayong padaya, mga minamahal ko mga kapatid. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Sa mga overcomer, mga minamahal, hallelujah, in 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27, kaya nga, mga minamahal, ang kailangan natin, mga minamahal, ay tayo po ay maging mainit sa paglingkod sa mahal na Panginoon. In verse 9, 25 to 27, and every man that striveth for mastery is temperate in all things. Yun daw po, mga minamahal, ay nagsisikap na tao, mga minamahal, kinokontrol niya ang sarili niya sa lahat ng bagay. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Yun daw ito, tinutukoy dito, yung mga nag-sportsmanship, mga minamahal. Ang kanilang premyo ay mga trophy na nasisirang bagay. Ngunit tayo ay sa langit. I therefore so run not as certainly, so fight I not as one of that beateth the air. Verse 27, pakihanda po sa Tagalog, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means I have preached unto others, I myself should be cast away. Sa Tagalog po, mga minamahal, praise the Lord. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo Hallelujah. 9, versikulo 25 hanggang 27. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyong walang pagkasira. 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Amen. Pakiready po, mga minamahal, yung ating video na ating mahal na pastor mismo, in-emphasize niya, patay, patay, patay ka na. 3 beses niya, mga minamahal, ang na kay Kristo ay patay na. After po nito, mga minamahal, mag-ready na po yung ating mga awit. Punta na po rito, mga manunugtog. Amen. Praise the Lord. Ating pakinggan. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Ebidensya, prueba yan, ay kayo akit sa Diyos na mayroon kang Espiritu ng Diyos, mabait na Panginoon. Mayroon kang Espiritu
Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi, "Man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he's none of his." Ang Espiritu ng Diyos ay buhay. Si Kristo ay buhay. Kapag nandiyan siya, manalangin ka sa maskit ganyan may sakit dahil prueba at ebidensya niyan na ang Kristo nasa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ika'y tagalangit at kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Lahat mo sabi, praise the Lord! Sa verse 10, minamahal, ng Romans chapter 8, sunda po ninyo, minamahal. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Kindly in Tagalog. Roma Kapitulo 8, versikulo 10. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapot ang Espiritu ng buhay dahil sa katwiran. Lahat mo sabi, praise the Lord. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay patay. Ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Minamahal, ating ipaliwanag ito ng gusto pang maintindihan ng lahat. Kapag ikaw ay Kristiyano akit sa langit, dahil meron kang Espiritu ng Diyos, si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay patay dahil sa kasalanan. Yes, that's right. Patay ka na! Isipin mo, patay ka na, patay ka na. Patay, 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 patay. Patay ka na, sino makatakot sa iyo? Yes, amen. Nabubuhay ka lang dahil kaya sa katuwiran ni Kristo. Dahil ikaw ay tagalangit na, nabubuhay ka lang. Amen. Hallelujah. Pwede ka ba? Maging alipin ng laman nung araw na wala ka pang Kristo, wala ka pang Espiritu ng Diyos, hindi ka patagalangit. Dahil ikay matuwid na dahil ang Kristo nasa iyo. Wala na puwang ang pangalunya. Yes, amen. Wala na puwang ang pandadaya. Wala puwang ang pagmumorder. Panggahasa, walang puwang. Pagdanakay, wala na puwang. Pagpatay, wala na puwang. Dahil kay patay na. Mayroong patay, manghudap. Mayroong patay, manghidap. Ika'y patay na. Buhay ka lamang dahil ika'y anak ng Diyos na kapagbana ng buhay na walang hanggan. Kung ika'y nagkakasala pa, ika'y buhay para itapon sa kadagat ng apoy. Sa congregation na kinabibilangan mo, hindi ka na born again, hindi ka nagbabago. Sa bibig lamang na born again ka. Sa salita lamang dahil sinabi ni sa Biblia, sa John chapter 3 verse 3. Verse 2, 3, 4 and 5. Nicodemus, you must be born again. For unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang ibig sabihin, nung araw, sunod-sunod ka kay Satanas, you succumb to the whims and caprices of the devil, alipin ka ng diablo, nagkakasala, you are born for hell, forever and ever, where worms bite not and fire is never quenched. Alipin ka sa kasalanan, dahil Kristiyanong born again, isilang muli, hindi na alipin ang kasalanan, kundi alipin ang katuwiran, bilang anak ng Diyos na magbana ng buhay na walang hanggan. Patay ka na dahil sa kasalanan. Buhay ka lamang dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Nabubuhay ka. Kung ganun, pag-aralan mo, wala na kwenta, wala ka na bahagi sa kasalanan ng daigdig dito. Hallelujah! Ikaw ay Kristiyano, papakita ng ilaw sa daigdig dito. Ipakita mo si Kristo na nabuhay sa buhay mo. Nagmumura ka pa? Nang dadaya ka? Maraming kasinungalingan, nangangagaw ka? Sabi mo, bulagin ka? Mga minamahal, tayo po'y umawit mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Panoorin niyo po mga minamahal ang preaching ng ating beloved pastor na yan. Hallelujah. Ma-revive kayo mga minamahal. Amen? Hallelujah. Tayo po'y umawit mga minamahal. Katapat